Magandang umaga sa Lord at magandang umaga po sa bawat isa. Tingnan nyo yung mga katabi. Bigyan nyo ng heavenly smile. Heavenly smile. Ibig sabihin, pag heavenly smile, yun talagang ngiting wagas. Hi, Kuya Ares. Pastor. Ngiting wagas kasi po ay tayo po ay nanagumpay na naman ng isang linggo. Amen. Papakan natin ng Lord. Sa isang linggong, alam niyo, lahat naman tayo talaga may mga ano yun sa araw-araw, ano. Pero pinakamahalaga, tayo ay nakafocus tayo sa ano ba yung hinaharap. Na lagi yung ating pinag-aaralan kasi ay nakalaan tayo sa buhay na walang hanggan. Yun po yung katotohanan, nakalaan tayo sa buhay na walang hanggan. Ang buhay dito sa lupa, akala natin mahaba yung 90, mahaba yung 100. Pero sa katotohanan, ang walang hanggan mas mahaba. Kaya kung maaaring yung iba hindi nila matanggap, pero may magandang paghandaan talaga yung kabilang buhay. Amen. May mga natatawa sa akin ng mga kaibigan kong mekaniko ng bisikleta. Laging pabiro, sabi ko, ano, kumuha ka na ng St. Peter. Tinatawanan ako ng mga, una ka nang mamatay, sabi sa akin gano'n. Sabi, hindi yung gano'n. Ang ibig ko sabihin, noong una hindi ko rin matanggap, bakit ako mag-ano ng St. Peter, malakas ako, pero hindi lagi. Hindi habang panahon tayo ay malakas. Kasi nga yung kagaya na sinabi, yung ating mga evangelism na yun, bagamat hindi nga tayo dapat nahayo talaga tayo. Ang mga paghayo ko po, puro sa lamay. At ngayon po, meron akong gustong puntahan mamaya sa Ulamo. Sabi ko sa asawa ko magbabike ako, pero gagawa ko ng kapuluhan yung pagbabike ko. May exercise na ako, dadalaw ako doon sa pasyente na hindi ko na siya na-therapy. Kasi ang kwento po talaga ay, pagdating ko pa lang doon, gano'n na siya. Sabi nung aking contact, ayan po si nanay. Sabi ko, oo nga, ba't ganyan, ba't hapong-hapo? Sabi ko gano'n. Tapos hinipo ko, panas. Sabi ko, pahiram na po ng inyong pulse oximeter, yung inilalagay sa daliri, para malaman yung oxygen sa katawan at malaman yung pulsuhan. Ang kanyang oxygen oximeter ay oxygen saturation, pumalo ng 150. Ang normal po noon, 95 lang. 95. Mataas na yung 100. So, 95 pababa. Ang taas ang kanya. Ibig sabihin, talagang gustong-gusto ng katawan niya ng oxygen. Hapong-hapo nga siya eh. So, ang sabi sa akin, bababaan ba namin ng oxygen kasi may nakakabit? Huwag na, hayaan niyo pong ganyan. Pero si nanay talaga, nanay siya eh, 76 na. Talagang gano'n, tapos nakaupo siya, nakahiga sa kama, nakahiga yung, alam yung nakasandal na sa dingding. Kasi hindi pwedeng lapat na unat. Malulunod yun sa, hindi natin alam, may sakit sa baga o something. At panas nga siya, tapos stroke pa. Kaya sabi ko, kaya mo pala ako dinala dito, Lord. Kasi magmi-minister ang Holy Spirit. Sabi ko, magpe-pray ho tayo, pero kayong buong pamilya. Kasi andun yung kanyang mga anak at ang kanyang asawa. Ang sinabi ko na lang, para pakinggan ng Panginoon ang ating panalangin, kailangan muna tayong humingi ng tawad. Sabi ko, nakakarinig din ba si nanay? Sabi ng asawa, oo, kasi yan ay pumipisil ng kamay. Kapag may pinauoo kami o hindi. O sige. So, pinausap ko si nanay kahit siya'y pikit. Nanay, mahalaga ho ay tayo nahingi muna ng tawad. Kasi bago pagunin natin panalangin para sa kagalingan. So in short, ang ginawa ko ay panalangin ng pagtanggap sa Panginoong Hesus at pagsisisi. Kasi nga ay hindi natin alam eh. Kaya dinig ko, nag-pray din yung kanyang asawa, nag-pray yung anak. Sabi sa akin, therapy mo ba? Hindi po. Kukontakin po natin yung kaibigan kong doktor, tsaka yung nurse. So tinawagan ko, at sila na may pumunta nung hapon. Sabi, magkano bayad namin sa inyo? Wala na ho. Kaya nyo nang ako'y naipanalangin ko kayo. At ako umuwi na.
So, ang layo nun, tanawan ko ulang. Hindi ako nagpabayad kasi babayad ka, hindi naman ako, hindi ko man siya tinerapy. So, the next day, yun, nabalita, sabi nga ng kaibigan ko nurse, doktor, wala na si nanay. Wala na si nanay. Kaya, ano sabi sa Lucas 15:7? Sabi nga, libo-libong mga anghel ang nagsisiawit sa langit kapag mayroon isang taong tumalikod sa kasalanan. Amen? So alam ko, andun si nanay. Sabi ko, pisilin nga po kayo, pisilin niyo ang aking kamay kung naintindihan yung ginawa natin panalangin. Gumanon lang siya, siguro hindi niya nakaya. Parang umiktad, parang gumanon. So, ano na, worship in heaven na si nanay. At ito yung ating topic ngayon. Sabi ni Apostol Pablo, ang mabuhay ay para kay Kristo. Kaya na, nabubuhay tayo ngayon para sa pagsiserve sa Lord. Ang mamatay ay pakinabang. Bakit? Worship. Magsasamba na siya sa langit. Amen. Kaya ito po yung ating topic ngayong umaga. At basahin po natin sa Revelations 5, 9, 11 to 14. Pahayag kasi yung Bible ay Tagalog. Pahayag. Pahayag 5. At basahin po natin dito. At sila ay nag-aawitan ng isang bagong awit na nagsasabi, ikaw ang karapat-dapat na kumuha ng aklat at magbukas ng mga tatak nito, sapagkat ikaw ay pinatay at binili mo sa Diyos ang iyong dugo ang mga tao sa bawat angkan at wika at bayan at bansa. Kita nyo, binili tayo ng Diyos. Kaya sabi ni Jesus, tetelestai. Ibig sabihin, yung salitang yun ng Griego, ibig sabihin, bayad na. Binayaran tayo ng Diyos. Binili tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang dugo. Yung lahat ng mananampalataya sa kanya. Di ba napakasarap isipin, no? Kung sabi ko nga doon sa isa kong pasyente na medyo matapang din itong pasyente, yung binalikan ko na, batay na kami. Diba sinasabi ko sa kanya, alam niyo, ang hirap naman yung naghihirap ka dito sa lupa kasi maghihirap ka pa sa kabilang buhay. Inaano ko sa kanya yung ganung mga bagay na ang mahalaga, maunawaan natin na tayo'y binili ng Diyos. Amen? At pagdating po sa verse 11, ayan na, pinakita na ng Panginoon kay Apostol Juan. Kasi kay Apostol Juan ni-reveal itong pangitain po ito, pangitain. Ibig sabihin nagkakaroon si Apostle John ng vision. Sabi niya, at nakita ko at narinig ko ang tinig na maraming mga anghel sa palibot ng luklukan at ng mga nilalang na buhay at ng matatanda. Ibig sabihin, nandito na yung mga angels, mga nilalang na buhay, mga angels yan. At sabi yung mga elders, yung mga alagad, yung mga namartir para sa Panginoong Hesus, sinakuha at in this one, kasi yung mga naunang mga sina Abraham, sina Moses, yung mga nilalang na buhay na matanda. At ang bilang nila ay ilan? 10,000, tigi 10,000 at libo-libo. Sabihin marami. Marami nakapalibot doon sa luklukan, sa trono, nakapalibot sila. At anong ginagawa nila? May tinig May tinig, nagde-declare sila. Anong dinedeclare nila? Nagsasabi ng malakas. Basahin natin ng malakas ha. 1, 2, 3. Karapat, dapat ang kordero na pinatay upang tumanggap ng kapangyarihan at kayamanan at karunungan at kalakasan at kapurihan at kaluwalhatian at pagpapalang palakpakan natin ng Lord. Amen. Yan ang sinisigaw nila. Worthy is the Lamb. Sa English ay to receive power and riches and karunong, wisdom and strength and praise and glory and blessing. Sabihin karapat dapat si Jesus talaga na purihin. Amen. Sanlaksa, anghel, yung mga leaders ng Israel, tapos sino pa, yung mga saints. Alam niyo pag sinabing santo, kasi siyempre sa atin pananampalataya, ang alam lang natin santo, yung si Santo Lorenzo Ruiz, si Calungsod, Si Matthew. sina Pio, Padre Pio. Yun ang alam natin mga santo, si Juan, si Pablo. Pero alam niyo ba pag tinanggap mo si Jesus at namumuhay ka,
may righteous living, ikaw ay santo. Amen? Amen. Santo ka kung nagsusumikap kang mamuhay at iniingatan mo ang kaligtasan mo. Akala kasi ng iba yung santo, yun lang, yung mga ganun lang. Pero yung Kristiyano na namumuhay ng nagsusumikap, mamuhay ng matuwid sa harap ng Panginoon, righteous living, yung pinag-aralan natin. Santo. Kaya tingnan mo yung katabi mo, sabi mo, santo ka. Santo ka, nagsusumikap. Parang baka hindi kayo sanay eh. Sa pagbaba. Si Saint Arlene. Si Saint Angel. Saint na Angel pa. Abay ito. Hindi kasi po, yun po yung katotohanan. Hindi siya yung nakakatawa o pero ito po yung katotohanan na tayo kasama sa mga santo. Buhay nga lang tayo. Living saints tayo. Kaya kung ikaw ay napapersecute at ikaw ay inaalipura dahil sa pananampalataya mo, dahil gumagawa ka ng tama, santo ka. Amen. Minsan ginagawa na iba pabiro Wow! Wow! Hindi nangungupit, santo. Tanggapin mo, totoo, santo ko kasi pinipilit ko mamuhay ng maayos o kaya inaasar ka sa school, wow! Hindi, ano may ginagawa ng iba, namimay kayo ng grade, papakita sa magulang. Pero ito, tropa natin ito, kahit 75, ipakikita sa ina, santo yan. Kasi totoo, magpapakatotoo ka, amen? Amen. Kailangan na, yun nga, mamuhay tayo ng matuwid. Para siyempre, ma-declare ka ng saint. Tayo naman nagsusumikap. Amen? So, palapakan natin ang Lord. Sabi sa verse 13 and 14, meron pa yung kasama. At ang bawat bagay na nilalang na nasa langit, ibig sabihin yung mga stars, yung sun, yung constellation, yung mga Milky Way, at nasa ibabaw ng lupa, at nasa ilalim, siyempre lahat ng living things, at nasa ibabaw ng dagat, at lahat ng mga bagay na nasa mga ito, narinig ko na nagsasabi, nagpupuri din, Alam niyo ba na ang mga naipaliwanag to ng isang pastor na ang mga stars ay nag-i-emit yan ng tunog. Nag-i-emit sila ng tunog. Para sila mga humuhubog. At pinarinig niya yung tunog na pag pinagsama-sama mo yung mga tunog na iba't ibang star, para silang yung isang orkestra. Tumutunog isang yung isa naman pag nagsama-sama para silang isang banda. Si Pastor Giglio ng banda siya basta nag-preach siya nung kami umattend ng concert ng mga Amerikano sa Araneta. Pinaliwanag niya na nag-i-emit ng tunog ang mga stars. Meron siyang frequency na pag narinig mo, parang worse. Merong isa, parang tunog-tunog ng puso. Ibig sabihin, kita nyo kahit yung mga likha ng Diyos, hindi lang tayong tao, sumasamba rin sa Panginoon. Kahit nga ang tunog ng humpback whale, o ang tunog ng mga, alam nyo may mga halaman, merong instrumento na kapag idinikit nyo doon sa halaman, naririnig niya yung tunog na ginagawa ng halaman at maganda ang tunog niya. Sana meron tayong ganung machine Meron pong ganung mga scientists ang gagaling Ididikit nila sa halaman. Pag kulunto yung halaman, ang pangit ng tunog. Totoo po yun. Kasi siyempre uhaw siya, kulang sa tubig, ang pangit ng tunog. Pero pag iniligay nyo isang malusog na halaman, ang ganda ng tunog niya. So kahit po yung mga ganun, sabi mga nilalang sa ibabaw ng lupa, sa ilalim, nagpupuri. Nagsasabi, anong sinasabi? Sa Kanya, basahin po natin, sa Kanya na nakaupo sa luklukan at sa kordero ay ang pagpapala, at kapurihan at kaluwalhatian, paghahari magpakailanman. Talagang ibinabalik sa Panginoong Hesus ang pagpupuri at pagsamba kasi wala namang ibang kordero Ito po yung isang ipag-pray natin sa mga unbeliever kasi sila, hindi nila maarok, hindi nila matanggap na talagang si Jesus lang yung tanging daan. Sinabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father
except through me. Hindi dahil sa ikaw ay grupo kasali doon, o hindi dahil sa ikaw ay kasama ng leader na yon, kundi dahil ikaw ay nananampalataya doon sa Kordero. Palakpakan natin na yun. Amen? So, hindi exclusive ang Panginoong Hesus actually. Ang Panginoong Hesus, inclusive. Ibig sabihin lahat, pwede mo yan tanggapin. Muslim, tanggapin siya, okay. Ang Hindu, nananampalataya kay Jesus, okay. Ang Hapon na may anong kanilang pananampalataya, Taoism, pero nananampalataya kay Jesus, tatanggapin niya, inclusive siya eh. Hindi siya exclusive. Kasi pag siya exclusive, di ba exclusive, ay hindi ka makapapasok dito, may VIP card ka dapat, exclusive to. So hindi, sila lang maliligtas. Ang Panginoong Hesus, inclusive. Kahit nga yung mga dating Hamas eh, yung anak na leader ng Hamas, di ba napatay na yung leader ng Hamas? Yung anak niya, Christian, nasa Amerika. Tumanggap sa Panginoon. Nakikiusap siya sa kanyang ama, Tatay, tigilan mo na yan. Huwag mo nang awayin ng Israel, hindi tayo mananalo dyan. Dahil yun ang piniling bayan na hindi siya naniniwala. So patay na si Sinwar. Yun, si Sinwar. Kaya, there is no other way except through Jesus Christ. At kaya siya ang karapat-dapat ng pagpapala, kapurihan, kaluwalhati at Ito pala paghahari. dapat pinapabasa sa mga Magpakailanman. sa mga INC sa Jehovah. Hindi nila tanggap yan, siyempre. Hindi nila tatanggapin. Kasi pag tinanggap nila, mawawalan sila ng kita. Pero dapat ito Mawawalan sila ng exclusivity. Yan ang ginamit na ni Kabuloy, yung pagiging exclusive. Kaya yung mga kasama niya, goyong-goyo. Natuliling ang kanyang mga kasama kasi bilib na bilib sa kanya. Pero makikita natin dito sino sinasamba sa langit. Jesus. Tingnan po natin yung verse 14. Sabi, at itong the four living beasts. Hindi ko alam kung talaga ako hindi pa masyadong dito sa bagay na ito. The four living beasts, yung meron yung parang karwahe siya na may tapos apat na side, iba't ibang mukha. Mukha ng leopard, mukha ng leon, mukha ng agila, mukha ng bear, at mukha ng tao. At sumusunod sa pagkilos ng... sa isang ulo lang yun. Oo. Sa ibang pag-aaral po natin yan pwede talakayin. The four living, siya ay type ng angel. Oo. Kasi baka kayo hindi natin alam, marami pong klase ng anghel. Oo. May cherubim, May seraphim. may seraphim, may mensahero, kagaya ni Gabriel. Si Gabriel yung nag-announce kay Mama Mary. Meron parang soldier. Meron nakipagtunggali, si Archangel Michael, kinalaban yung ni Satanas. Archangel pala yung Archangel si Michael. Wow, salamat. Sige, maupo na kayo dyan. Muna Kayo kayo yung din church na. Mas mahalaga yung makinig. Salamat. Amin, bigay ko. Blessing. Sabi dito, may apat na nilang nagsabi, siya nawa. Ibig sabihin, nag-amen. Yung mga angels. At ang matatanda ay nagpatira pa nagsisamba. Ito yung mga leaders, mga tinukoy, malamang sila yung mga tinukoy sa sulat ng Hebreo. Sina Abraham, sina Samson, sina Nehemiah, lahat na ng mga propeta ng una. Amen? So lahat ay nagsisisamba sa Panginoon. Kaya ito'y pangitain sa langit. Amen? Imaginin mo tayo ay, sabihin na natin tayo taga dito sa Pilipinas, na ikaw ay worker dito sa GLGM Santol, tapos makakasama mo si Haring David. Wow! Bigating ka! Di ba isipin niyo yun? Parang ako makausap ko lang ng kaunti si Caleb. Kasi si Caleb yung 80, lakas pa eh. Caleb, anong ginawa mo nasa lupa? Pati yung 80 ang lakas mo lakas ng kabataan. Kasi sa pagdating sa kalakasan ng pisikal, alam ko si Caleb malakas. Sabi niya, ang kanyang lakas ay parang lakas ng 20 anyos lang. Kita niyo, gusto kong matanong yung mga gano'n. Gusto kong tanongin si
Sino bang pwede pong interviewin doon? Hindi, si Enoch. Ayan, Si Enoch o kaya si Elijah. Paano kayo nadala dito? Anong klaseng karwahe yung nagdala sa inyo sa langit? Na-rapture man sila. O yun din, basta may kumuha eh. Kaya alam niyo yun, yung mga bigatin sa Biblia makikita natin. Yung mga hari. Amen. Si Hezekiah makikita natin. Imagine niyo yun. Parang isipin niyo, ay mga kwentong kutsero yung Biblia. Eh no, amen. Bakit ang daming namatay para sa salita niya? Nung sila'y persecuted, kahit po ngayon, ang mga Chinese persecuted, tinatago nila ang Biblia. Pag sila'y nakita, siyempre, ikukumpiskahin, ikukulong sila. Alam niyo, bago pa makumpiska yung Biblia, minememorize na nila. Minememorize nila yung per chapter. Kasi nga persecuted, ipag-pray po natin ng mga Chinese at mga Korean. Hinahati-hati. Pinipilas nila yan, tigigisa bawat member. Sauluhin mo yan ha. Para pag nahuli tayo, meron pa rin makakapag-recite. Tapos magpapalitan, Amen. magpapalitan na lang sila. Ganon sila. Kasi under persecution, lalo na sa North Korea at China, ang mga Kristiyano. Kaya yung Biblia, na parang wala lang sa atin. Nako, iyak yung mga yan pag sila nakatanggap. Wala akong video nakahanda pero meron pong gano'n. Iyakan sila nung pinapos nila yung Bible na matanggap nila. Kasi dito yung mga salita ng Diyos na talagang bakit magpapakamatay yung si Stephen? Bakit handang mamatay si Apostol Pablo para sa salita ng Diyos? Bakit handang nagpakamatay na sila, hindi man nagpakamatay, kasi pinatay sila ng dahil sa kanilang pananampalataya o hindi totoo yung salita ng Diyos. At bakit tayo nakakaranas ng blessing at pagpapala ng Diyos kung hindi yan totoo? Amen? Amen. Bakit ka nakakaranas ng bigla kang sinagip? Ano? Kahit sa ating yung pagmamaneho ko na lang araw-araw. Kung hindi yan totoo. Alam niyo ba kami ni Sister ni Barangay Ulo hanggang Balilik, inukuha namin ng 15 minutos. Pas-pas kami. Lord, sigatan niyo kami pa. Ano sabi sa Psalms 21? Iingatan ka niya ng iyong mga anghel. Ano? Kaya yung salita na dyan, hindi nila pwede sabihin, hindi yan totoo. Saka mga artifacts, Kasi napakadaming mga nahukay. patotoo. Mga nahukay. Nahukay. At sa design na lang ng mundo. Hindi mo pwede sabihin walang Diyos na lumikha. Amen. Kaya napakasarap ng worship sa heaven. Amen. Tingnan niyo ating paligid. Parang hindi ko may nana. May gula-gulan eh. May kulang-kulang ang buko. Ito'y pinagsusumikapan natin pagandahin. At pag ito'y maganda na, parang masasabi ko pa rin, iba pa rin yung pagsamba sa langit. Amen. Kasi talagang kakaiba doon ako. Ang lalakaran mo ay ginto. Ano? Ang prutas na kakainin mo, iba-iba kada buwan. Sabi, ang mga dahon nito ay nakakapagpagaling. At may ilog ng buhay, maagos. Hindi ka masisiraan ng tiyan doon, hindi ka magkaka-amoebiasis, hindi ka malilit poisoning sa tubig doon. At ang liwanag doon ay hindi mo kailangan ng kuryente kasi yung kaninglingan ng Panginoon, yun ang liwanag ng buong kalangitan. Amen! Kapalapakan natin ng Lord na parang kasi lagi tayo nakapokus dito sa lupa. Imagine naman natin sa mga bagay na ito. Next, ano po yung ating sunod na ano? Sabi po naman sa Revelations 19, isa pang patungkol sa worship sa langit. Revelations 19:1 and 3-7. Pagkatapos sa mga bagay na ito, narinig ko ang gaya ng isang malaking tinig ng isang makapal na karamihan sa langit nagsasabi, Hallelujah! Kaligtasan at kaluwalhati at kapangyarihan na uukol sa ating Diyos. Ang ibig po sabihin ng Hallelujah ay purihin ang Panginoon. No? Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Kaligtasan, kaluwalhati at kapangyarihan na uukol sa ating Diyos. Sabihin, iisang nagkakaisang tinig. Hindi ako nakapag-download ng isang concert o isang gathering na
Lahat sila kumakanta. What a beautiful name it is. Isang stadium. Parang tataas ang titindig ang balahibo mo. The name of Jesus. Halos siguro mag 40,000 tao. Tapos wala pang instrument. Wala akong instrument yun, akapela. Galing, galing. Nagagawa naman nating mga tao sumamba ng maramihan. Kaya nga, masarap na, yun, pagay sa March 22, makakasama natin ang ibang mga taga-JLGM. Pagsamba pala, ayawan ko pag hindi kayo umiyak. Kasi kami nga po nila Sister Yeye, Sister Aliyah, nagpumunta kami sa Porak Pagdating pala doon sa worship ewan ko, naiyak yung dalawang yan. Ako'y naiyak Hindi ko pinahalata, ako'y nalihis sa kanilang tingin. Kasi iba yung pagsampa na alam mo yung kasama mo yung mga kapwa mo santo. Amen! Palakpakan natin ang Lord. At gusto kong maranasan natin ito. Yung hayaan yung prayer mountain kada fourth Saturday naman pala ng kada buwan. Kaya pwede tayo pumunta ulit. Anytime, every fourth Saturday na. Pero itong prayer assembly, anuhan po natin? Baguio. Ang sarap din ng pagsamba. Alam niyo, pagsamba din na isang nagustuhan ko sa Norte. May kasama din silang sayaw na gano'n. Ipugaw. Parang sayaw ipugaw. Hindi sila nahihiya. Kakaiba sa inyo, pag yung gano'n, paikot-ikot gano'n. Pero sa kanila, seryo, yung masaya silang ginagawa yun. Ayaw ko nang gawin yun, baka yung pumalpa. Pero maganda rin ang pagsayaw ng mga katutubo. Magandang panuorin ang sayaw ng katutubo, mga aita, mga ipugaw, mga... Nakapatira sa ipugaw. Oo, meron. Sabi po sa verse 3 naman, 2:7. Ay, nagkaroon ng English. At sila yung muling nagsabi, Hallelujah, ibig sabihin purihin ng Diyos. At ang usok niya ay napailang lang magpakailanman. So, makikita natin na yung kaluwalhatian ng Diyos ay talagang hindi kaya yung... Hindi ko alam kung saan nagmula yung smoke na yan. Hindi ko yan yung sinunog na wire o ano. Basta sinabi mayroong usok. Pero kalimitan, incense yan Yung mga frankincense, myrrh, at yung inalay ng 3 pantas ay ginto pala yung pangatlo. So yung myrrh at frankincense, yun yung mabangong samyo. Amen, tama naman. Yun po yung usok na mabango. Kaya makikita natin nga sa ibang church, ginagaya yan Meron silang pagmasin. Di ba meron gano'n? Sa mga concert, may pagmasing ginagamit. Ito yung ginagaya nila, may usok. Hindi na natin yung gagayahin dito at baka tayo mga hikain at ubuhin sa iyo. Amen. So tuloy po natin. At nagpatira pa ang 4 na matatanda at ang 4 na nilalang na bumubuhay. Nang nagsasamba sa Diyos na nakaupo sa luklukan, nagsasabi siya nawa. Hallelujah. Next. Hanggang 7 po. At lumabas ang isang tinig sa luklukan na nagsasabi, purihin ninyo ang ating Diyos. Ninyong lahat ng mga lingkod niya. Ninyong lahat naman natatakot sa Kanya, maliliit at malalaki. So parang mayroong presider din. May nagpipreside na anghel. May presiding. Kaya tayo dito may presider tayo Nag-uutos. Purihin niyo ang ating Diyos. Doon niyang kinuha. Kaya meron tayong worship leader. Meron tayong presider na nag-i-encourage. Purihin niyo lahat, maliliit o malalaki. Next, verse 6. At narinig ko gaya ng isang tinig na isang makapal na karamihan. Yan, ang dami na naman. Gaya ng lagaslas ng maraming tubig. At gaya ng ugong na malakas na kulog nagsasabi, imagine niyo, libo-libo, tas nagkakaisang tinig. Nakakapangilabot. Diba? Sino yung parang nakapanood na sa basketball, sigawan talaga? Doon na lang Hilebra! Ang dami, no? Pero imagine nyo, pag nagkakaisa naman ng mga santo, sinasabi, Hallelujah, Hallelujah! Makikita nyo, alam nyo pag ganun, kaya ang sarap sumamba ng marami. Yung spirit mo na kumukonekto sa banal na spirito, meron din yung isa.
At siya meron din. At siya meron din. So lahat ng spirit nyo, alam niyo parang si San Goku na alam niyo sino nakapanood ng Dragon Ball. Yung parang yung espiritu mo lumalakas kasi nagsasama-sama kayo para kayong mga apoy. Amen? Di ba yung sabi nung araw ng Pentecost, sabi huwag kayong alis, sabi ng Panginoon Jesus, huwag kayong alis sa Jerusalem, darating ang Kahalin. banal na spirito. Sabi, at nagsipag putong sa ibabaw ng mga mananampalatay na parang bilang apoy. Yun yun eh. Kaya ang sarap sumama pag ang dami nyo. Amen? Kaya nga pag tayo arami dito, pansinin nyo, ang saya din ng pagsamba. Napansin nyo yun. Pero pag tayo ilan-ilan, siyempre parang hirap na hirap yung worship leader, yung mga worship leader. Pero pag nakita natin, ang dami natin, yung worship, ang saya din. Kasi ang Holy Spirit, natutuwa din. Sabi, tingyo, makapal na karamihan, gaya ng lagaslas ng maraming tubig. Imagine niyo yung waterfalls. Yung lagaslas ng mahay-hay, parang ganun. Sino ba nakapunta na ng mahay-hay? Ay tayo pala, ayan yun. Minsan pumunta rin tayo doon. Huwag lang pag-ulat, baka tayo madala ng baha. Pero napakaganda rin Wala yung namang lagaslas. pupunta ng tagulan dun kalamig lang. Oo, ang lamig din daw, mas malamig sa Bato Spring. Kung malamig ang Bato Spring, mas malamig yung mahay-hay. At ang lakas ng lagaslas ng tubig. At sabi parang malakas na kulog. Sarap mo na yan. Eh di ba pag tayo nakukulugan, tayo ay parang tatama sa malapit sa atin. Sisigaw ka pag Dagungtong, ganun yung worship sa langit. ang lamig. Grabe. I can only imagine, ano? At ang iisa ang sinasabi, purihin ang ating Panginoon. Hallelujah! Amen! Sapagkat naghahari ang Panginoong ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Palakpakan na natin. Kasi doon makikita mo ay walang sinabi si Satanas. Walang sinabi ang mga hari dito sa lupa o yung mga pangulo, yung mga congressman niya. Walang sinabi. Palakasan sila ng mga sound system. Aarkila sila ng malalaking sound system. Walang sinabi sa pagsamba sa langit. Amen! Kaya minsan pag-aralan natin itong ganito. Kulutong na yun, malalakas. Kulutong. Matitindi ang mga concert dito sa lupa. May concert na umabot ng 1 milyon ang mga umattend. Mga rock and roll yan, mga rock and roll yan. Rolling Stones na anohan ko na sa Brazil, 1 milyon ang nanood sa kanila. Saan ginanap? Sa dalampasigang napakahaba. At ang per kilometro, ang daming mga malalaking speaker. Pero walang sinabi yun. Wala yung sinabi. Yung inaarkila pa sa mga, ang tawag natin dito? Advance party. Ang tawag natin? Grand Rally. Ano yung advance party ng mga kandidato? Advance Rally. Yun, walang sinabi. Meeting the advance. Yo, meeting de avance, walang sinabi. Nagugulang na tayo doon sa lakas doon. Tayo sa atin, di ba? Sa amin sa Barangay 1, gaganapin yung mga meeting de avance sa Avenue. Dinig na dinig sa atin, di ba? Walang sinabi yun dito sa malakas na kulugong na pagsamba ng ating para sa ating. Kaya palakpakan natin ang ating Lord. Lagi lang tayo nakatingin dito sa lupa, mas matindi pala sa langit. Sabihin mo sa iyong katabi, mas matindi pala ang worship doon. Mas matindi pala ang sounds doon. Mas matindi doon. Verse 7. Masaya. Kaya nga sabi, tayo mga galak at tayo Sasaya. magagsayang mainam. Sabihin, magpakasaya na tayo. Siya'y ating luwalatian sapagkat dumating ang pagkakasal ng kordero. May kasalan. Sa makikita natin, may topic po dyan. Ang pagkakasal ng kordero ng kanyang asawa. Ay, Nahanda na. So ito yung mga nangyayari sa langit. Number 1, all angelic creatures and the 4 beasts worship our Lord. So lahat ng mga anghel, maliban siyempre kay Satanas at doon sa 1/3 na kanyang wala na nadala, sila dun. wala na sila doon. Pero lahat ng mga anghel, and number 2, all the 24 elders worship our Lord. Ito yung mga leader ng Israel. Ano? Kasama nga dyan yung mga napapag-aralan natin sa Old Testament. At siyempre yung mga, yung 11 isang disipulo ng Panginoon. Ano? Sino pa?
all the multitudes or the saints, makakasama tayo dyan. Tayo yung multitude na yun. Imagine ninyo yun. Kasama tayo dyan, kaya huwag tayong malungkot dito sa lupa na parang ang iniisip natin hanggang dito lang tayo sa lupa. Meron tayo, kasali tayo dyan. Tayo yung bride. Tayo yung ikakasal sa Panginoong Hesus. Bride. Ano, sinabi. Kaya nga doon, pagdating doon, nakasuot ka ng puting lino, white linen, nagsisimbolo ng purity. Kaya nga, lagi kong paalala sa atin, sa mga kabataan, kahit sa akin, sa amin mag-asap, ingatan ng ating kapanalan, ingatan ng ating purity. Ano? Susuot tayo ng puting linen doon. Yun ay pasusuot. At na-imagine nyo na, andun ang, siyempre, andun ang angels, andun yung mga leaders, elders, andun tayo, pang-apat. There is Merong marriage ceremony na ito na yung ihahandog na tayo sa Panginoon. Kasi hindi na tayo talaga, siyempre hindi ka na ma-imperno, hindi ka na ibabalik dito sa lupa. Oh. Kaya may marriage ceremony. Di ba? Sino dito mahilig umatin ng kasalan? Kung imbitado, sino gusto umatin? Ako, kung imbitado, gusto ko umatin. Kasi siyempre, di ba napakasayang seremonyas? Napakasayang seremonyas ang kasalan. Masaya yung mga 7 years old, 1 year old, 50 years. Pero kapag kasalan, iba kasi. Tsaka lalo na renewal of vows, halimbawa 50 years ng kasal, 60 years ng kasal. Di ba napakasaya? Ganito yan eh. Kasi biro mo yung nag-effort ka dito sa lupa, nag-effort ka talaga na, Lord, iniingatan ko, kabanalan ko dito sa lupa para pagdating sa langit, eh tayo naman ay maging karapat dapat. Amen! Kaya, hindi kayang harapin ng no eye has seen, o no ear has heard what God has in store for us. Hindi natin, binabasa lang natin yan, pero hindi natin kayang harapin ng ating no mind can conceive. Hindi kayang harapin ng isip, hindi pa nakikita ng mata, hindi pa naririnig ng tenga. Ang ganito na nakalaan to para sa atin. Amen! Tayo kakasal sa ating nobyo. Walang iba kundi ang Panginoon. And next, kaya sabi dyan, ayan, let us be for the glad. marriage of the Lamb is come and his wife had made herself ready. Tayo pa'y naghahanda. Ihanda natin yung sarili para tayo ay katanggap-tanggap sa For Panginoon. the marriage of the Lamb is come. Oh. Yun ang ating, kaya yung ating tinatrabaho habang natin tayo sa lupa. We are making ourselves ready. Kaya sabi ng Panginoon Jesus, lagi niyang paalala, mapalad yung tapat na lingkod na maras na ng kanyang Panginoon na tapat na gumagawa. Kasi meron talaga, may mga sabi na yung Kristiyano, pero may kita biglang magbabackslide. Biglang babapalita mo, meron palang ginawang hindi maganda sa church. Kaya lagi tayong ingatan natin ating kabanalan. Kasi sa banal tayo kakasal eh. Amen? Amen. Kaya makita natin na everything we do in church, prayer, worship, scripture reading, is all preparation For the marriage para sa pamumuhay natin sa of the langit. Lahat ng ginagawa natin ito, bagamat patawarin na tayo ng Panginoon, pakarag-karag ang ating worship. Lahat ng practice. Patawarin niya kami na. Pero it is all preparation para sa langit. Kaya nga tayo tinuturuan umawit, tinuturuan tayo magbasa ng salita ng Diyos, tinuturuan tayo manalangin dito. Lahat yan ay preparasyon para doon. Sige po. At siyempre, kung may kasalan, may kainan. Amen. Kaya inang po doon. Kasi parang nung una iniisip ko, kakain pa ba tayo doon? Yes. Pero meron nga eh, sabi may kainan sa langit. At yung pagkain daw hindi napapanis. Dito nasa tansya natin pagpanis. Malalasan tayo kapag may lahok na something. Pero doon, ano pong nakasulat yan? Sabi sa Psalms 23, yan 5-6,
Iyong pinaghahandaan ako ng dulang sa harapan ng aking mga kaaway. Iyong pinahiran ng aking ulo ng langis at ang aking saroy inaapawan. Amen. Ibig sabihin talagang hindi ka magkukulang at talaga ikaw ay busog. Amen. At sa harapan ng kaaway, ibig sabihin, nakikita naman natin yung istorya ni Lazaro na yung pulubi at yung mayaman na napunta sa Sheol. Kita-kita nung mayaman, si Lazaro nasa piling ni Amang Abraham, sayang-saya daw. Siya naman ay doon sa nagiinit na apoy. Tapos makikita pa, apoy, masarap ang kinakain ni Lazaro doon. Sabi ni Abraham, anak, ikaw naman din nasa lupa na nagana ka sa masasarap na bagay. Kasi anong ginagawa ng pulubi, naninimot lang siya dun sa tira-tira ng mayaman, ginawa siyang aso. Yung aso, hinihimot pa yung sugat ni Lazaro. Pero pagdating doon, siya naman ang sarap-sarap. Amen! Kaya huwag tayo mawala ng pag-asa. Amen! Maaaring dito sa atin, baka sa inyo, may nag-iisip, hindi pa ako nakakatikim ng talagang tunay na strawberry. 72! Yes! Tunay na strawberry. Hindi matamis. Hindi matamis. Kasi ang tunay na strawberry, may konting naglalabang asim Hindi kami. lang yung tamis ko. Hindi ako mahilig doon. Masarap nun, titra. Yung mga hindi pa nakakatikim. Nakatikim naman ako galing kay Ninang Aydang. Binigyan ko Kaya ng isang, tayo, may mga pagkain na para iniisip natin, paano mo nang butikman ko naman bago ako mamatay. May gano'n. Yung caviar, ewan ko kung ano yung caviar, yung itlog ng isda na napakamahal daw. Masarap yun. Parang makano Mga yung sa din ako Blue nun, hindi ko Marlin. matanda. Sarap nun. Sa isang Sa kainan, mga lamara. parang maliliit Sa yung amin, soup, no? pagka Mahal nakakain daw ng kuya yun. ko. Yun ang Kaya kuya makikita ko, natin, pag may pinagsama, kasalan, sarap. may pagsamba, may kainan. Blue Marlin. Amen. Ganun ang worship sa langit. Kaya makikita nyo nga tayo, after ng Sunday service, may kainan din Huli sa tayo. kuya. Ginita So yun po yung worship sa langit. Kaya huwag tayong panghinaan ng loob dito sa lupa. Amen. Amen. Tayo panghinaan ng loob sa lupa. Ano pang meron? Ayan, tunay na kabutihan at kaaway susunod sa akin sa lahat ng mga kaarawan ng aking buhay. Ibig sabihin, all the days of my life. At ako'y tatahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Amen. Hallelujah. Amen. Ano pa? Yung ayudang yung 5 kilong bigas, yan yung 1 linggo lang, 2 linggo. Sino nakatanggap? Kami, sir. Wala Nakatanggap kami wala sa sinabi ang bigas na yan dito. Wala sinabi. Amen. Sa barangay. Kabutihan ang susunod sa atin sa lahat ng araw ng ating buhay. At ang masarap, nakatahan tayo sa bahay ng Ama. Kami ating inaawit sa bahay ng Ama. Kaya, ang hirap lang itong natinitis natin dito sa lupa. Amen. Kaya, exciting ba ang worship sa langit? Amen. Amen. Huwag tayong manlulupay-pay dito. Conclusion naman na nasunod yan. So bilang conclusion, talaga exciting sa mga ang pagsamba sa langit. Psalms 84 verse 10, sabi nga ay, sapagkat isang araw, basahin po natin, Psalms 84 verse 10, sapagkat isang araw sa iyong mga looban ay mabuti kaysa sa 1,000. Aking minagaling na maging sagatan at pinto sa bahay ng aking Diyos, kaysa tumahan sa mga tolda ng kasamaan. Diba? Parang nakikita natin dito sa lupa. Parang nakikita natin dito sa lupa, namamayani ang kasamaan. Diba? Parang nakikita natin ngayon, gera dito, gera dyan, putok ng bulkan, sakuna, kaguluhan sa ating, ay dito na sa Pilipinas. Huwag na natin pansinin masyado yung ako, patawarin ako ng Lord, minsan nagpo-focus din ako dyan. Nadadala din ako minsan kasi parang may pagka-aktivista, galing UP kaya may pagka-aktivista rin ako. Pero pinapalalahanan ako ng Panginoon, isipin mo yung mga bagay na panlangit, huwag yung mga panlupa na yan. Yan 5,000 isang lit lang yan. Pero salamat na rin.
Ako mas natupad. Involved tayo. Ewan mo, hindi naman ako nagpresenta eh. Sabi lang, ay gusto mo, ay siyempre yun. Sino ba may ayaw? Basta ako. Tanggap lang, wag mo. Tanggap. Pero kung sino yung karapat dapat siya kung iboboto. Yes. Amen. Amen. Hindi man yapat nakatanggap ako eh. Nakuha mo na ako. Ano ko? Bayaran? Amen. Hindi kasi yun po, pangit talaga ang sistema sa mundo. Pangit po talaga ang sistema dito. Palakasan. Bigyan ka. Para sunod-sunuran ka sa kanila. Dito, Hindi mo isa. gawin mong Diyos at Panginoon si Jesus. Hindi ka lugi. Amen. Kaya palakpakan na natin natin. Lord, tayo po yung tumayo. Tayo po yung manalangin. Manaming Diyos, salamat po sa